itong itong ngayon na kay BBM, puta kakasuhan ka pa, napatay mong adik, kasuhan ka, kukulong ka pa, bakit ka magtatrabaho, di makukulong ka, pumatay ka ng adik, iwan yung pamilya mo, nakulong ka pa, natanggal ka pa sa ay, magpulis-pulis na lang tayo, pasok uwi. Yun ang mas matindi, yun ang masakit na katotohanan, palangga, no? Diba? Tuhod na, kuya, magalit man sa akin yung mga pulis na yan. Aminin nyo. Bakit ganito lang kasi yan, kuya? Siyempre ikaw, kaya ka nga nagtatrabaho, para ba sa bayan talaga, tigilan nyo ako. Kaya tayo nagpulis kasi stable job ang pagpupulis. Yes. At ang pangalawa na lang talaga yun dahil gustong-gusto, wag ako. Magalit kayo sa akin, bala kayo, unfollow nyo ako, pero yun ang katotohanan. Maganda maging pulis dahil unang-una pag tumanda ka, stable ka na, kuya, may pension. Tinan nyo mga pre, mukhang binabanatan niya yung mga kapulisan dito. Masasabi mo, mapipigilan mo ba sila kung sasabihin nila yung kanilang pagsisilbi ay para sa bayan? Masisisi mo ba sila? Alam mo ba yung nararamdaman ng mga kapulisan na yon? Hindi. Siguro ikaw, kaya ka nagpulis noon, ay para sa pera. Pangalawa na lang yung para sa bayan kasi sa bunganga mong mismo nanggaling. Alam ko wala ka na sa pagiging pulis ngayon. Nag-vlogger ka na lang kasi malaki yung sahod. 'Di ba? Totoo 'yan. Tapos eto pa. Sabi niya dito mga pre, mas maganda daw yung kumbaga kung iintindihin natin ngayon, yung kanyang mga sinasabi dito. Bawal pag pinatay yung adik, sila daw yung makukulong. Ganon, 'di ba? Depende kasi yan eh. Kapag pinatay mo yung adik na hindi naman ng laban, damage ka doon. Pero kapag nanlaban naman, walang problema diyan kasi imbestigahan naman yan eh. Sa panahon nga ni Digong, kahit mga inosenteng tao namamatay, pinapatay. 'Di ba? So, ito po ngayon, mamaya may papakita ko sa inyong video na sa panahon ni Digong, marami pong nanggagahasa. Okay? Papakita ko po yan mamaya. Maraming mga babaeng binastos sa panahon ni Digong. Minanyak, ginahasa. May video po tayo niyan mamaya mga pre. Okay? Kaya kung sasabihin nyo ngayon, ang depensa nyo, mas pinoprotektahan pa ng gobyernong Marcos yung nanggagahasa ngayon. Kumpara dun sa ginahasa, mali po yun. 'Di ba? So mamaya papakita ko po yung video mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan pag-usapan muna natin itong ghost employee diyan sa Davao nung si Sara pa ang mayor. Okay? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan meron po tayong dito mga pre. Meron po tayong Facebook page. Ayan saan na ba yung ating Facebook? Ayan. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Ayan And syempre mga pre, meron po tayong Timbirador. Ayan. Okay? Timbirador and Ballpoint Man 2.0. At sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay. Unahin po natin itong tinatawag na ghost employee. So, ito mga pre, saan na ba yun? Okay. Yan, okay. Sara Duterte's practice of ghost employees during her tenure as Davao City Mayor. Okay, nung siya pa po ay nanunungkulan bilang mayor diyan sa Davao City, di umano marami pong ghost employees diyan. Okay? Ano po ba itong tinatawag na ghost employees? Okay. Saan na ba yung screenshot natin? Ito. Yan. Ghost workers are employees who appears on company's payroll but do not actually work at the company. Parang yung nangyayari sa confidential funds. May mga piatos, 'di ba? Example na 'yon, may mga piatos, may mga timpura, pero hindi naman totoong pangalan. Okay. These people may not even exist, but by being on the roll, they are still paid. Okay? So, ganun 'yon. Bayad pa rin kasi nakalista doon mga pangalan eh. So, binabayaran sila. Ang tanong dito,
kanino mapupunta yung mga binabayad sa mga ghost employees na to? Dahil di umano, maraming ghost employees sa Davao noong si Sara Duterte pa lang yung mayor dyan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, si Mayor Ballpoint Man, sana all. Lista mo yan, si Syok Tong, na nagtatrabaho dyan sa City Hall. Sana all. Syok Tong and Bangus. Siyempre, pulutan. Ala, kung ano-ano mga pinaglalagay ng mga empleyado ko doon. Tapos yung mga pangalan na yun, pinapasahuran. Okay? Pinasahuran ngayon yun. Every, kada kinsinas yan, sasahod yung mga yan kasi gobyerno eh. Diba? Ngayon, kanino mapupunta yung mga pera na yun na pinapasahod sa kay Syuktong, kay Bangus. Hindi naman totoong mga tao yung mga yan eh. Kanino mapupunta? Kay Ballpoint Man. Ako lahat yung kukuha nun. Diba? Si Ballpoint Man, busog na busog, puno pa yung bulsa. Yan po yung ibig sabihin yan na ghost employees. Okay? Pangalawa, pwede ring totoo yung pangalan, pero hindi nagtatrabaho sa gobyerno o hindi nagtatrabaho sa loob. Pero sumasahod yung pangalan na yun. Okay? Nagigets nyo? Ang gagawin ko, bibigyan ko lang siya ng pandog food. Pag every 15 days, pandog food para sa'yo. Itong malaki kay Mr. Ballpoint Man. At least, sinali kita dyan. Pasalamat ka, wala kang gagawin, ha? Sumasahod ka monthly, every 15 days. Yan po yung nangyayari sa Davao City. Dahil di umano, itong si Sara Duterte, kung siya ay namumuno pa dyan sa Davao bilang mayor, ay maraming ghost employees. Diba? Marami. Ano pang sumunod? Ano pa? Tingnan mo nang naging DepEd secretary. May mga tempura, may mga piatos. Di ba ang galing? Yun. Yun yung gawain ni Sara Duterte. Diba, alam mo, Sara Duterte, nagtalit-silit yung bansa na to dahil sa pamilya niyo. Nagtalit-silit siya. Maraming mga nasiraan ng utak ng mga DDS dahil sa pagmamahal sa inyo. Dahil, alam niyo yung kahit mali na yung ginagawa niyo, nandun pa rin yung mga tanga sumusuporta. Yan po ang nag-iisang Sara. Di kaya piatos. So, yun lang po, no? Next topic po tayo, mga pre. Ngayon naman, mga pre, ay bigyan natin ng reaksyon itong si Amy Marcos. Okay? Kasi yung kanyang pahiring sa Senado kahapon ay nilangaw. Nilangaw. Walang pumunta. Bakit? Bakit po kaya walang pumunta? Dahil wala naman pong kakwenta-kwenta itong ginagawang hearing ni Amy Marcos. Parang nagsasayang lang sila ng oras, nagsasayang ng pera. Walang kwenta kasi ang hearing para lang kay Digong pabalikin ng Pilipinas. Hindi man siya nag-hearing. Hindi siya nag-hearing patungkol doon sa mga pinagpapatay niya sa panahon ni Digong na tinamaan ng bala kung saan-saan, tapos ang nakalagay sa death certificate ay heart attack. Dapat yun yung iniimbestigahan nitong Amy Marcos na to. Pero anong ginawa? Wala siyang paki doon. Bahala daw kayo dyan. Hindi naman niya sinabing bahala kayo. Pero kung titingnan natin, wala talaga siyang paki sa inyo. Diba? Importante daw sa kanya, kunyari lang makabalik si Digong. Kunyari lang yun. Diba? Kasi tumatakbo senador to eh. Kailangan magtabango sa mga DDS. Kasi ang pagkakaalam niya, malakas yung DDS ngayon. Kita nyo, ganito yan ha, bigyan ko kayo idea. Si Amy Marcos, nandito kay PBBM. Diba? Nandito sa alyansa. Pero nung makita niya na nagkakagulo yung DDS dahil pinakulong si Digong, napansin niya, teka lang, mukhang malakas yung DDS ha.
biglang umalis itong si Amy Marcos sa grupo ni Pangulong Bongbong Marcos. At doon, kumampi sa mga Duterte. Diba? Namamangka sa dalawang ilog, diba? Oh. Malakas daw eh. Sa kabila, kaya biglang umalis, pakitang gilas, tingnan nyo, umalis na ako sa kay PBBM. Mahal na mahal ko ang mga DDS. Kaya pinagtatanggol ko ang tatay nyo. Alam nyo, yung mga ginagawa ni Amy ngayon, wala po yan eh, walang kwenta yan eh. Bakit? Mag-e-eleksyon eh. Mag-e-eleksyon, kailangan niya magpabango sa inyo. Diba? Ngayon, bigyan po natin ng reaction to mga pre. Panoorin po natin yung video. Ma'am, yung subpoena for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado. Para Temo? Ginagamit po si Digong dahil nangangampan... Kumbaga, tumatakbong senadore. Ginagamit si Digong. Kasi ang sigaw ng mga DDS, ibalik si Digong sa Pilipinas. Ngayon, sinakyan niya yung issue. Diba? Kunyari, mahal niya si Digong. Mahal bilang kaibigan. Diba? Ibalik niyo si Digong dito. Ganyan-ganyan. Yung sigaw ni Amy Marcos. Mamaya, after interview, pagpasok ng kwarto, bahay, epektibo kaya yung mga diskarte ko? Siyempre, sinakyan ko yung yung ibalik si Digong sa Pilipinas eh. Baka sakali magustuhan na ako ng mga DDS. Ibuto na ako niyan. Dahil pinagsigawan ko na na dalhin si Digong sa Senado. Saan ka pa? Galing mo, Amy ang hirap po nito ni Amy, walang paninindigan. Wala pong paninindigan talaga. Kung nasan yung malakas, dun siya. Tapos yung kinakampihan niyang malakas pag humina, iiwan niya yan. Tingnan mo si PBBM Marcos. Siya Marcos. Nandito yan sa tabi ni PBBM. Pero biglang iniwan yung Pangulo. Kasi akala niya, kaya siyang iligtas ng mga DDS. Akala niya, ibubuto siya ng mga DDS. Amy, papaputol ko tong daliri ko. 5 kamay. Ito, 5. Paputol ko to. Kung pag sinabi kong ibubuto kita, putulin nyo tong kamay ko. Pero ito, taga nyo to sa bato. Hindi kita ibubuto, Amy Marcos. Manigas ka. Ha? Huwag ka na magsenador. Wala kang silbi. Pristigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman... Si Bato, parang siyang pumalit kay Bungo Photobomber ba? Siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil. Maraming hindi sumipot kasi yung hearing mo ay may Marcos, walang kwenta. Kumbaga, sinasayang mo yung kanilang mga oras. Diba? Sinasayang mo yung oras nila. Bakit ganyan ka? Pinagbigyan ka na nung unang hearing. Sinagawa mong hearing. Dumating sila. Diba? Pero napansin nila na yung, alam mo yung sabi nga ni Rimulya, bakit hindi nyo imbestigahan yung mga pinagpapatay sa panahon ni Digong pero ang nakalagay sa death certificate ay mga heart attack o kung ano pa bang attack yan. Diba? Sabi ni Amy Marcos, iimbestigahan daw. Pero kahapon sa Senado, wala namang investigasyon na nangyayari. Diba? Kala ko ba iimbestigahan? Nyari. Amy. Wala ka rin isang salita Itong subpoena
Ang problema ko talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina. So, sa madaling salita, parang inignore ka ni Cheese Escudero. Tingnan nga natin. Ulitin natin. Itong sampina, ang problema ko talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina. So, ang pipirma si Cheese Escudero. So, parang walang paki si Cheese sa mga pinapadala mong sampina para mapirmahan. Ignore. So, Amy Marcos, alam mo, masasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Dapat noong pa lang, namili ka na talaga kung para kanino ka. Sa mga Duterte ba o sa mga Marcos? Hindi yung bigla kang babaliktad. Bigla kang magduduterte. Kasi akala mo malakas. Dahil nawindang po itong si Amy eh. Nung kinulong si Digong, maraming nagrally, ganyan. So, naisipan siguro niya, malakas itong mga Duterte. Kaya ang gagawin ko, para bumilib sa akin mga DDS, aalis ako dito sa Pangulo. Tapos, magsasagawa ako ng hearing, ipagtatanggol ko si Digong para iboto ako ng mga DDS. Hindi mangyayari yan. Kasi kahit nga yung mga vlogger ng mga Duterte, sinusuka ka. Diba? Di ka na nahiya nun? So, ayan. Yun lang yung ating reaction dito kay Amy Marcos. Ayan. Next topic po tayo mga pre. So, ito na. No? Bigyan natin to ng reaction mga pre. Itong kanyang mga sasabihin dito. Okay, tingnan natin. BM, puta ka, kasuhan ka pa, napatay mong adik, kasuhan ka, kukulong ka pa, bakit ka magtatrabaho, di makukulong ka, pumatay ka na adik, iwan yung pamilya mo, nakulong ka pa, natanggal ka pa sa ay, magpulis-pulis na lang tayo, pasok uwi. Eto sabi ng mga DDS mga pre, mas marami daw pinatay yung adik ngayon, or dumami daw yung adik ngayon na nanggagahasa. Sabi ng mga DDS. Sa panahon daw ni Digong, wala daw po talaga. Wala daw po nanggagahasa kasi takot daw ito kay Digong. Takot daw po. Pero ngayon, marami daw. Pero walang record. Ang tanong, kung maraming nanggagahasa ngayon, may record ba? Nasaan? May binalita ba? Nasaan? May mga nagwalwal ba sa live na, ito ginahasa ako ng taong ito, tulungan niyo po ako. Meron ba ganun? Wala. Kasi fake news kayo. Wala naman talagang ganun. Depensa nyo na lang yan. Pero fake news. Tapos ito pa. Sabi nila, sa panahon ni Digong, wala pong ginahasa kahit isa. Malinis kasi takot daw po sila kay Digong. Kaya wala pong nanggagahasa. Eto ngayon, may video akong ipapakita sa inyo mga pre. Wala palang nanggagahasa eh. Eto, panuorin natin po yung video na ito. Okay? Eto ngayon, panuorin natin mga pre. Yan. Wala palang nanggagahasa ha. Eto na. Hindi na nakapagpigil ang 22 anyos na babaeng yan nang makaharap sa NCR Police Office sa Taguig si PO1 Severino Montalban, isa umano sa mga nanghalay sa kanya. Buweltahan din sana niya si PO1 Jason Portugues na humalay rin umano sa kanya, pero napigilan na siya ni NCRPO Chief Director Guillermo Eleazar na halatang nagpipigil din ng galit. Bagito pa. Sino to? Si Eleazar. Kaninong panahon to? Di ba panahon ni Digong? Sabi niyo walang nanggagahasa sa panahon ni Digong. Ano to? Ano to? Sino yung mga yan? Diba nanggahasa? Sabi niyo walang nanggagahasa, meron naman pala. Ang dalawang pulis mula sa Novaliches Police Station. Ito yung matindi. Pulis pa po
Pulis pa po ang nanggahasa sa panahon ni Digong. Oh, pulis nanggahasa ng 22 anyos? Ibig sabihin, wala. Eh, ganun yung amo nila eh. Mahilig din sa chicks. Ginagaya ng mga pulis. Diba? Oh, paano na yan mga DDS? Anong reaksyon nyo dito sa video na ito? Dalawang bagitong pulis ng halay umano ng 21 anyos na babae. Oh, 21 pala eh. Kala ko 22. Diba? Anong masasabi nyo dyan? Sasabihin nyo, nagtino yung mga tao sa panahon ni Digong? Nagtino nga ba? Anong ginawa ng mga pulis na yan, oh? Nagtino nga ba? Yun yung tanong. Kwento ng biktima, magkasunod siyang ginahasa ng dalawa nitong Sabado ng madaling araw Grabe. sa loob ng mobile pick-up na nakapark sa compound ng Quezon City General Hospital. Nagpapamedical noon ang 5 pang babaeng kasama niyang nahuli dahil daw sa pagsusugal sa isang plaza sa Novaliches noong Ayan. Alat ko ba nagtino sa panahon ni Digong? O bakit may mga nagsusugal? Sa plaza pa mismo. Sa panahon ni PBBM, may nagsugal ba sa plaza? Sa mga kanto-kanto, meron ba? Wala. Kasi matino yung Pangulo ngayon at talagang may batas. Sa panahon ni Digong, daming sugarol, yung mga sugal-sugal na yan, kailan nagsimula? Yung mga sugal online, kailan? Sa panahon ni Digong, dahil sa Pogo. Diba? Maraming mga Pilipino yung nalulong sa sugal. rin yun. Nahuli na rin yung kanyang asawa sa sinasabing illegal gambling din earlier. Nagsabi siya ngayon na baka pwedeng matulungan siya na hindi na lang siya kasuhan. Anyway, hindi na natin tapusin yung video na yan. Pinakita ko lang sa inyo na marami pong rapist sa panahon ni Digong. Nagkalat. Karamihan, mga pulis. Ha? Paano na yan? Sabi nyo, malinis sa panahon ni Digong? Dumi naman pala. Eto ngayon, mga pre, bigyan natin ng reaksyon. Itong police vlogger na to. Okay? Na talaga namang inapakan niya yung mga ano ng kapulisan natin. Saan na ba yun? Yan. Panoorin natin. Gaganyan kay Tatay Digong, no? Ang laki kasi ng impact ng ginawa niya sa mga pulis talaga. Ang laki ng impact, kaya nanggahasa na lang, yung ibang kapulisan, Ang laki ng impact, madam, kaya nanggahasa na lang, Ang galing mo, madam, may iinit yung mga tarugo ng mga pulis sa panahon ni Digong, hindi man lahat. Pero karamihan. Ganon. Karamihan, may mga pulis na lumalabas yung pagkamanyakis sa panahon ni Digong. Ngayon, meron ba? May manyakis ba ngayon? Wala po, dahil pinatino ng Pangulo. Diba? Hindi talaga ma-deny hindi mo talaga pwedeng i-deny yun. Kung may magsasabi ngayon ng mga pulis na galit sila kay Duterte, Diyos ko, Ginoo ko, ang kapal ng mukha nyo. Pero syempre, naintindihan natin sila, kuya, kasi may trabaho sila eh. Hindi sila pwede na mag-anpahayag kapag syempre nasa loob sila organisasyon. Bawal na bawal yun kasi may sinumpaan silang tungkulin. Pero yung iba na mga pulis na parang may nag-aano pa na ay nako, ang kapal ng mga mukha nyo. Oo. At saka kita mo din, parang palangga, ano ba, ito lang, opinion natin to, opinion based tayo dito ngayon. I do believe naman, ito, disclaimer sa lahat po dyan. Wala kami pakialam sa inyo dyan kung titingnan nyo kami. Ay, oo. Paano ba, makumpara mo ba yung pulis noon sa administrasyon ni Pangulong Duterte at saka sa administrasyon ngayon ni BBM? Ikaw, opinion mo lang, opinion based na natin. Ano ba? Ito Sige. Ito disclaimer lang kung anong sasabihin ko dito ay hindi po ito ang opinion ng PNP. Opinion po nito ni Palangga bilang isang individual na naging pulis ng panahon ni Duterte at inabutan maging pulis sa panahon po ng ating pinakamamahal na BBM. Ito. Yes. Siyempre yung asawa ko kasi kuya talaga, nasa operatiba talaga yon. Okay. So siyempre, asawa mo yun, siyempre nakakapag-usap kayo ng end of the day kung ano ang trabaho. Noong time talaga ni Tatay Digong, parang
eager ang pulis na manghuli ng mga kriminal. Why? Okay, Kasi, syempre hindi sila natatakot. Ang pulis nang huli ng kriminal. Pero kanina lang, ang nireaksyon na natin, pulis mismo ang hinuli ng pulis dahil manyakis. K.O. Yung pulis mismo yung kriminal. K.O. Anyari sa'yo, madam? Oh, alam mo, madam, pag magdidebate tayo, sunog ka. Mapapahiya ka po. Kasi syempre, magpupukus tayo sa issue. Pag nalabasan kita ng mga ebidensya, hindi mo masagot, mapapahiya ka. Hinahamon kita ng isang debate. Okay lang ba? Hamunin kita. Basta sinabi kasi ni Duterte, pag ginawa mo ang tama, akong bahala sa'yo. Ayun. So sino ba talagang protektahan mo? Siyempre mga sibilyan, di ba? So anong gagawin ni pulis? Sino bang puprotektahan ng pulis? Di ba mga sibilyan? Pero bakit si pulis ginahasa yung sibilyan, hindi pinrotektahan? Anyari? Bakit si pulis ginahasa ang sibilyan? Di ba dapat protektahan? Inuulihin natin ngayon yung mga dipunggol na yan, ng mga kriminal na yan. Itong ngayon, itong ngayon na kay BBM, puta ka, kasuhan ka pa, napatay mong adik, kasuhan ka, kukulong ka pa. Natural, kung hindi naman ang laban, kahit adik yan, pag pinatay mo, may kaso ka talaga. Naging pulis ka, di ba? Dapat alam mo yan. Naging pulis ka. Bakit parang biglang nawala ng ng kaalaman patungkol dyan? Bigla kang nawala ng kaalaman. Nangyari sa'yo? Nilamon ka ba ng sistema? K.O. At magtatrabaho, di makukulong ka. Pumatay ka na adik, naiwan. Ito to, mga kapulisan Philippine National Police, makinig po kayo dito sa sasabihin nito. Talagang may sasabihin to ngayon na talaga namang hindi katanggap-tanggap para sa kapulisan. Ito po. Yung pamilya mo, nakulong ka pa, natanggal ka pa sa magpulis-pulis na lang tayo, pasok uwi. Yun ang mas matindi. Yun ang masakit na katotohanan, Palangga, no? Diba? Tuhod na, kuya, magalit man sa akin yung mga pulis na yan. Aminin nyo. Bakit ganito lang kasi yan, kuya? Siyempre ikaw, kaya ka nga nagtatrabaho, para ba sa bayan talaga, tigilan nyo ako. Kaya tayo nagpulis kasi stable job ang pagpupulis. Yes. At ang pangalawa na lang talaga yun dahil gustong-gusto. Wag ako. Magalit kayo sa akin. Kaya pala, nung nagpulis ka pala, madam, para sa pera pala, hindi pala para sa bayan yun sa'yo. Tama? Nung nagpulis ka pala, hindi pala talaga para sa bayan. Di ba nanumpa ka na para sa bayan yung gagawin mo? So, ibig sabihin, labag sa loob mo yun at hindi mo talaga gusto. Kaya ka lang pala nagpulis noon dahil may sahod. Tama? Nanumpa kayo sa pagkakaalam ko nanumpa kayo Correct nyo ako ngayon kung talagang hindi nanumpa yung mga yan. Pre, bago ka magpulis, manunumpa ka na para sa bayan yung gagawin mo. Protektahan mo yung mga yung mga sibilyan. 'Di ba? At karamihan ng ginagawa ng mga kapulisan ngayon, pinoprotektahan yung mga matitinong tao at yung mga magnanakaw hinuhuli nila. O anong ginagawa nila? Di para sa bayan yun. 'Di ba? Para sa bayan. May isa akong pulis na nakita. Ninakawan yung isang nakasakay ng jeep, hinablot yung cellphone, takbo siya. Nakita ng isang pulis, vlogger na pulis yun. Lalaki. Sinundan niya ng sinundan yung magnanakaw hanggang sa nahuli niya. O anong ginagawa niya? Diba? Para sa bayan. Kasi nahuli niya Kasi kung talagang pulis-pulisan lang siya, at kahit may makita pang yan dyan, may makitang nagnanakaw, bakit ulihin yan? Ang habol ko lang dito, sahod lang Okay, magnakaw kayo dyan, bahala kayo, mapaaway pa ako dyan. Iwan mo na lang. Pero yung mga pulis na yan, na minamaliit mo ngayon, madam, ginagampanan talaga nila yung tungkulin nila para sa bansa, para sa bayan, para sa mga Pilipino, para maprotektahan yung mga Pilipino. Pero ikaw, madam, dahil mukha kang pera,
mukha kang barya. Ang ginawa mo, ewan ko, nag-resign ka yata, di ba? Hindi ka naman tinanggal. Parang nag-resign ka yata sa pagkapulis. So, kaya mo ginawa siguro yon dahil mukha ka talang pera. Sa gabunganga mo na mismo nang galing eh. Resign na ako, mag-vlog na lang ako, mas malaki pa yung kita dito. Paano na yan? Nahuli sa bunganga. Bala kayo ang talo nyo ako, pero yun ang katotohanan. Maganda maging pulis dahil unang-una pag tumanda ka, stable ka na kuya, may pension ka eh. Pension. Maganda yan. Okay. So ang pinakamagandang trabaho talaga pagpupulis. Kaso lang syempre, yung mga nagpupulis din talaga kuya, nandun din talaga yung syempre gusto nila magserbisyo sa bayan. Serbisyo sa bayan, okay. Oo, pero yung pinakaunang rason talaga dyan kuya, stable job. Huwag tayong maglukuhan. Oo, totoo. Tama, diba? Oo. Ngayon, ang pulis kasi kuya, ako lang, experience ko lang to bilang naging pulis ako dati. Nakadepende talaga sa namamahala. Ayun, Nakadepende yun ang maganda. talaga. Yun ang maganda. Oo. No? Paano mo nasabi depende sa namamahala? Ibig sabihin, Nakadepende talaga sa namamahala. Kasi ngayon, ang pulis ngayon matitino. Sa panahon ni Digong, may mga pulis na nanggagahasa. Kaya tumpak ka, tama ka. Nakadepende talaga yan sa namamahala. sabihin po dyan ang iyong ba ay simula sa presidente o sa high-ranking officials natin? Siyempre, sa presidente talaga yan, kuya. Sa presidente. Kasi lahat ng magiging action ng mga PNP, depende naman yan sa command kasi ng presidente. O, diba? So, alimbawa, kagaya niyan, kuya, ako, ordinaryong polis lang ako. Tapos, magsusuperhero ako dyan na manguhuli ako ng adik dyan. Ay, ang nangyari nung hindi mo sinasyon dyan, siyempre, nanlaban si adik, alam gawin mo. Hindi mo titigrasin, hayaan mo na ikaw matitigras. So, titigrasin mo si adik. Ay, nung natigras mo si adik, kutya, maya-maya, ikaw kinasuhan. Kaya, ay, trabaho, uwi na lang. Depende kasi yan sa investigasyon. Diba? Depende kung nakita naman sa CCTV na talaga ng laban bakit hindi? Sa panahon ni Digong, uso na yung body cam pero ang mga pulis noon walang body cam. Bakit? Kasi para walang ebidensya. Babarilin na lang nila yung kawawa tapos sasabihin ng laban. Nung napatay nila yung taong kawawa na hindi naman talaga ng laban, ang sasabihin doon ay nanlaban po yan easy lang buhay, easy money lang, may reward pa. Sa panahon ngayon ni PBBM, pantay. Okay? Pulis ka, kriminal yan, hulihin mo ng matino, kung hindi nanlaban, good, ikulong. Pero kung nanlaban naman talaga, kung totoo naman talaga nanlaban, at napatay mo, di wala kang kaso. Diba? Wala kang kaso, nanlaban Pero kung hindi nanlaban, ang tao na yan at pinatay mo sa panahon ni PBBM, may kalalagyang kang pulis ka. Yun yung totoo dyan. Diba? Ewan ko lang dito. Bakit baliktad yung pananaw niya? Trabaho ko Parang yun yata malangga ang masakit ngayon, kasi mga pulis, instead na gusto nila eager, tama yung sabi mo, instead na eager sila sa parang itong nagsasalita ngayon, ito, parang sa ilalim ng lupa no? May paiko-eko pa. Pwede ko rin naman lagyan sa akin, ako si ballpoint man, pero ang pangit, men. Parang nasa ilalim ka ng lupa. Ewan ko ba't gusto nila yung mga ganun, no? Pwede naman, kayo. Pag kumakanta lang, lagay nyo ng echo yung inyong mga live. Pero yung ganyan, pasensya na, napansin ko Pangit kasi pakinggan Pero kung trip mo, di go. Baho nila naggagawin, gampanan. Pero kung kakasuhan na naman pala sila langga, parang what, di ba? Gulang! Ba sila? Bakit? Ito real talk. Ba't ako magpapakabayani dyan? Tingnan mo. Tingnan mo, kaya pala umalis sa pagkapulis. Kaya pala, kasi yung sinumpaan niya bago siya maging pulis noon, hindi pala talaga para sa bayan. Siya may sabi niya, no? Diba? Bakit yung pakabayani? Totoo nga naman. Kakasuhan ka pa. Mas okay na siguro yung tama sabi mo. Papasok, uwi, pasok, uwi lang. Okay.
KO. Mawa, papasok ka kasi may trabaho ka ngayon, di pasok. O, pagkatapos, halimbawa, may adik dyan na nagsisiga ang mata na naghahamon ng kung ano dyan, ibalak sa buhay mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Yan mo yung ginawa niya. Parang tinuturuan niya pa yung mga kapulisan na pag may naghari-harian dyan na adik, hayaan nyo lang. Huwag yung pansinin yan. Diba? Teka lang. Ginagawa nyo ba yan para masisi yung Pangulo? Para nga naman pag nabidyohan, may magkukontent na iba, isang pulis. Nadaanan yung adik na nagwawala pero pinabayaan lang ng pulis. Hinayaan lang ng pulis at iniwan yung adik. Tapos, nung makita ng mga tao yun, ang sisisihin yung Pangulo. O, tignan mo, BBM, yung pamumuno mo ngayon. Yung mga kapulisan. Pinabayaan lang yung adik, hindi naman hinuli. Plano nyo ba yan? Ako'y magtatanong, plano nyo ba yan? Para yung Pangulo ng Pilipinas ay masira. Tataka ko eh. Kakaiba. Nabatay ka siya, ako makukulong. Walak sa buhay mo dyan. Ayun ang masakit. Pero yung epekto nito... BBM. Nagpulis ka pa. Kung ganyan pala yung mindset mo. Nanumpa ka, pero hindi mo naman pala tutuparin. Kaya alam nyo, itong nagfa-follow dito sa vlogger na to, bobo. Totoo yan. Okay lang naman siguro kung naka-follow kayo, pero kung makikinig kayo dito, kung ganito yung klase ng vlogger na papakinggan nyo, magiging bobo din po kayo. KO. Yun po yung katotohanan dyan. Anyway mga pre, yun lang ang ating video ngayon at tapusin na po natin dito yung video na to. Syempre no, kayo, anong reaction nyo sa mga pinagsasabi nitong babaeng vlogger na to? Comment down below. Ayan bago po tayo magtapos mga pre sa ating video, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Wala na palang TikTok na ban. Sorry naman. Diba? Syempre sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang po yung ating video ngayon. Kita-kits po sa susunod na video.